Hello mga kaulam! Hindi ko nga inakala na orderan ako ng anak ko ng kare-kare. Dahil daw, alam ng anak ko na paborito ko ang kare-kare at gusto rin niya. Pero sabi niya, kumbaga itinira niya na lang sa akin, ang kinain niya na lamang ay yung siomai at saka yung kanyang fried rice. So ako na may tuwang-tuwa at kakuyabay na ako makakatikim ako ng kare-kare ngayong araw na ito. Pagtikim ko, syempre mga kaulam, naintindihan ko naman yung mga nagluluto tapos ibinebenta. Hindi kumpleto ang rekado. Pero sabi ko, okay na, kare-kare naman ito. Pag marunong kang magluto, alam mo kung ano ang kulang, alam mo kung ano ang, basta gayon, alam mong may kulang, alam mong tinipid, gayon. Pero sabi ko nga, at least kare-kare ito. Ang pinampalapot nila ay parang harina na laang. Tapos parang sabi ko nga, ari sigurong kare-karing ari ay kalabasa ang nilagay, bakit sobrang dilaw. Pero okay na. At least kare-kare mga kaulam. Ay kailangan ko din naman kumain at ako'y mag-tutor mga kaulam. Ay anong oras ka iyan? Yan ay alas 3 ng hapon. Dahil ang tutorial ko ay alas 4, kailangan makalis ako sa bahay ng alas 3:30. Dahil medyo may distansya ng kaunti yung aking estudyanteng bago. Itong bago kong estudyante ay kaibigan din nung dati kong estudyante na umuwi na. Sila isang grupo. Ako talaga mga kaulam, parang ayoko na talagang mag-tutor. At sobra naman talaga mga kaulam kainit. Grabe. Ang problema, yung sasakyan, pag inilagay mo sa parking, ay di kay sobrang init. May pantakip ako. Ang problema talagang hindi kayanin ng pantakip. Sobra talagang init sa loob ng sasakyan, para kang nasa loob ng oven. Pero inisip ko naman mga kaulam, kung hindi naman ako mag-tutor, mas mainit ang aking bulsa pagdating sa katapusan talaga. Ayun, kare-kare ang ulam natin ngayong araw na ito. Ang maganda lamang, marami ang inilagay nilang gulay, maraming nilagay nilang pechay. Alam niyo naman ako, si gulay. Gustong-gusto ko yung pechay. Gusto ko yung pagkalagay nila ng pechay, medyo crunchy ng kaunti. At saka ang sitaw. Ayoko yung malabsa ang gulay. So ayun, napakwento lang ako sa inyo na ako'y inorderan ng anak ko ng kare-kare. Sabi ko sa anak ko, sa susunod at gusto mong kumain ng kare-kare, sabihin mo sa akin at lulutuan kita, sabi ko sa kanya. Hindi, wag ka lang mag-order dahil hindi mo makukuha yung lasa na gustong-gusto mo kapag nag-order ka sa labas. Kaya na daw niyang sabihin sa akin dahil sobra daw busy ko. Pagkakarating ko daw galing sa trabaho, aalis ulit ako at ako'y mag-tutor. Ay ano pag daw oras ako magluluto. Sabi ko, hindi ako'y magluluto pagdating ko galing sa pag-tutor. Para kinabukasan, meron kang ulam, may ilalagay na ako sa rep, may stock na. Sabi ko, walang masamang magsabi kung anong gusto mong sabihin. Kaysa order ka ng order na hindi mo nga alam kung paano yan niluto. Baka mamaya ang mga mantikang ginamit diyan ay mga repeat na, yung mga pangatlong pang-apat na beses nang ginagamit. Tapos basta sabi kong ganyan, maigi nang dito tayo sa bahay, anak nagluluto. Sabi kong ganyan. Alam naman niyang marunong ako magluto ng kare-kare. Ay siguro nga iniisip ng anak ko na ako sobrang ng pagod at sobrang busy. Kakoy walang problema. Ako naman naglagi ding nasa kusina. O edi pag ako'y nasa kusina at ako'y nagliligpit at ako'y naglalaba kaya, ay di sasabay ko na ang pagluluto ng kare-kare. Mahilig ang anak ko mga kaulam sa beef. Yung panganay ko, gusto niya beef kare-kare, gusto niya beef broccoli, gusto niya beef tapa, yung mga ganyan ang gustong-gusto niyang pagkain. Ako naman, minsan pag gumawa ako, katulad nung isang beses gumawa ako ng beef broccoli, hindi naman siya kumain dahil nag-order na daw siya. Diyos ko po, Rudy. Masarap naman talaga yung mga nabanggit kong iyon. Kaya lamang ako talaga mga kaulam. Bakit ako minsan iwas magluto? Dahil gusto kong umiwas kumain. Dahil pag nagluto ako noon, hindi na ako makakaiwas kumain. Nandyan na sa harap mo Dahil nga mga kaulam, ako ay mataas ang kolesterol. Ay pag nandyan na sa harap mo, minsan hindi ka na makaiwas kahit pa anong disiplina mo sa sarili mo. Titikim at titikim ka pa. Sa Pilipinas, mas masarap talaga ang beef. Sa totoo lamang. Mas masarap ang beef sa Pilipinas. Mas malasa, lalo na yung nilaga. Yung pinakuluan ng matagal tapos lagyan mo ng mga kung ano-anong gulay. Ang sarap ng beef sa atin. Iba din sa atin ang lasa ng bulalo. Mas malasa talaga. O siguro dahil baka mas marami silang maglagay ng betchin. Dito hindi nagbe-betchin sa mga restaurant Sa atin ay awan ko lang ko nagbe-betchin. Pero mas masarap talaga sa atin ang baka. Ay siya, diyan na kayo.